Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest, Mama Sigari Channel, a fated also matter. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is Archangel Michael messages for the sign of Leo. So Leo, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalahain kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Angel spirit, please give me information paano kang sabihin sa iyo ng ating mga baraha. Let go of fear now. So, kailangan mo alisin yung takot at pangamba mo. So, kailangan mo maging matapang. And there's a lean on God and angel support. Nandito ang ating Panginoon. Ginagabayan at sinusuportahan ka ng ating angel spirit. And of course, there's something guys, use your imagination, you see the answer. Gamitin mo roto ng intuasyon at makikita mo lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. And of course, prayer will help you for your situation. So, kailangan mo magdasal. Makakatulong daw yan para makawala at makalaya ka dyan. So, sitwasyon at mundong ginagalawan. And explore your options. So, kailangan tignan mo no, kung ano pang choices and of course, and options ang mas mahalaga at importante sa'yo. Kailangan palaguin, palawigin mo, alamin mo anong bang bagay yung makakatulong dyan sa eksena na yan. No, kailangan i-explore mo, tuklasin mo, unawain mo. So, let's see. Paano natin i-elaborate sa iyo lahat ng pinakamensahe ng ating Archangel Michael? For the sign of Leo. So, there's a Four of Wands by celebration. Some of you guys, no? Magtutuloy-tuloy na roon celebration. Now, some of you magkakaroon ng wedding. And of course, some of you, magbe-birthday na talaga this coming, Leo signs. And there's something, guys, with the Four of Wands. There's something to evaluate or analyze. So, may mga bagay na kailangang pag-isipan. Klaruhin at liwanagin. And there's a Two of Wands by choices. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo or piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Just being aware. Kaya kailangang pag-isipan. And there's a Six of Pentacles na magtutuloy-tuloy na about sa finances. Maging balance ka lang how to control your situation. Now, there's something give and take. Kailangan balance. And of course, some of you guys na may magbabayad ng utang. Or mayroon dito makakapagbayad ng utang. And this is something the Seven of Pentacles harvest moment. Some of you, aani ka na ng mga pinaghirapan mo. Ito yung matagal mo nang hinihintay. No, maaring makuha mo na. There's a Two of Cups with a partnership. Lalago na rin ang inyong relasyon. No, ang inyong pagsasama. What is the Four of Wands? Represent what? There's an Ace of Cups, so see, there's something a new love coming in that brings you with a higher level commitment. Of course, some of you guys know, twin flame kayo and soulmate kayo ng person mo. And there's an Eight of Pentacles, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No, kailangan being dedicated dyan, kailangan mag-focus ka, huwag kang magpapadistract, mag-concentrate ka. Pag-isipan mo yung bawat galawad at eksena mo dyan. There's an Eight of Cups, something moving forward that unti-unti ka na makaka-move on. Makakawala at makakalaya from the stress. Pili mo lang yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Alisin mo yung nagbibigay stress. Additional messages. So, there's a Five of Swords in reverse. There's a fair fight. Magiging patas na ang sitwasyon na makakapagbayad ka na talaga ng utang or meron dito magbabayad ng utang sa'yo. And there's a Five of Pentacles in reverse, makaka-recover ka na rin for financial crisis or financial loss. Ito yung panahon ng pagkakataon para anihin mo na ang matagal mo ng gustong makuha, no? At pinagpaguran. And of course, guys, there's something that is observed with a breakthrough. Magtatagumpay ka na rin at magbibigay liwanag na sa ito about sa partnership. No? Maaaring magkakaroon na kayo ng mindset ng person mo kung paano palaguin ang inyong relasyon, maaaring magsama na kayo, magkaroon ng live-in dito. Na baka mag-live-in o magsama na kayo. For the additional messages, so represent with the Ten of Wands,
Some of you guys na meron mga responsibilities and obligations dito na maaaring isipin mo, nag-overload ka dito sa mga nag-struggles ka for obligation responsibilities. Pero maaaring matapos na to. No? Kailangan mo lang ng decision dito. Pag-isipan mabuti bawat actions mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. O no, wag kang kukuha ng isang bagay na hindi ka patapos dun sa isa. No, may stress ka talaga. And there's a tendency with the sabotage. Now, some of you guys, no, meron talagang tumatry doon sa mga sabotage na kailangan mo nang i-let go. Na kailangan mo nang pakawalan at kailangan mo talaga umalis dyan from a toxic environment. And there's a strength with the confident. So, kailangan maging malakas, matapang ka, kailangan palaban ka. Additional messages, guys. So, there's a high five for a lesson learned. So, kailangan mo matuto. No, kailangan mo pakakatandaan yung mga naging leksyon sa'yo pagdating sa finances. Matuto ka na sa naging leksyon. No, madala ka na. No, kung ayaw mo magipit at maipit ulit sa sitwasyon. There's a magician for manifestation. Lahat ng bagay na ito maaaring ma-refresh mo na at maaaring makuha mo na. Na maaaring ma-refresh na sa utak mo, gumaang na pakiramdam mo. No, there's something mental clarity. Liliwanag talaga sa ito. No, about sa partnership. Ano ba talaga yung purpose mo? Diba? So, let's see. So, there's a page of cups. Now, listen to your intuition and listen to your gut feeling. Na makinig ka sa vibrations mo, sa nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito. So, let's see what is the teacher messages. So, there's a 3 of cups for celebration coming in na mas maging mauta ka na ngayon pagdating sa celebration. No, wag ka na magbonggang-bonggal issues. No, maaring wag mo na ipangutang kung wala ka namang pera, no? For celebrations. Tantanan mo, mag-focus ka muna sa sarili mo. There's an Ace of Wands for a new idea and new project. So, magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano. Kailangan sarilihin mo na to. Piliin mo yung mga bagay lang or piliin mo na yung mga tao pagkakatiwalaan mo. Don't share any information with other people dahil sinasabotahin niya. No, there's an evil eye. There's a Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, worries. No, kumbaga wag mo isipin yung mga nasa paligid mo. Lakasan mo ng loob mo. And there's a 3 of Wands. So, there's a waiting for a soul. Kung may naghihintay ka resulta document, there's a possible na makuha mo na. Na makakaalis ka na rin. At the same time, may travel dito. And there's a Justice card, Justicia. Makukuha mong justisyang nararapat para sa'yo. There's a Justice will be served. Na makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. Pagdating sa partnership, pagdating sa finances, makukuha mo ang nararapat para sa'yo. So, let's see what is the additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, let's see, guys. There is something, the Four of Swords, something rest. So, kailangan mo ipahinga yan, ha? So, kailangan mo magpahinga, nag-overfatigue ka na raw. Masyado mo pinipressure yung sarili mo. Masyado mo pinipressure yung sarili mo sa mga bagay-bagay. There's a good news coming in. May magandang balita na paparating. And there's a King of Wands. Now, look at the bigger picture. Lagi mong titigay magiging posibilidad. Na pagdating sa finances, hindi pwedeng ura-urada. No, hindi pwedeng bira-birada. Hindi pwedeng gastos ng gastos. No, pag-isipan mo yung mga pagkakagastosan mo. There's a 2 of Pentacles, maging balanse. No, timbangin mo yung mga bagay na mahalaga. Importante. And there's an Empress card, no? Mahalin na talaga mo yung sarili mo. There's something, a blessing coming in. A new beginning. And there's a Knight of Wands, no? Konting tiyaga, napakalapit mo na para magtagumpay. So, pagdating naman tayo sa love life, there's a The Kingman, you're feeling stuck. Baguhin mo yung perspective mo dito or pananaw, ha? Mas maging mature ka how to manage your finances or salary or resource of income. Mas maging mautak na kayong dalawa na person mo. Or mas maging mautak ka na. There's a 6 of Wands for victory. Magiging maganda ang inyong pagsasama at magkakaroon ng kagalingan at katuparan sa mga kahilingan yung dalawa. No, maaring matupad yung mga pangarap nyo, magiging balanse na kayo sa situations, and of course, there's something maturity, mas magiging mature na kayo, and having respect to each and everyone. Na magkakaroon kayo ng respeto at disiplina sa isa't isa. And there's a Moon card with the truth reveal. Ilalantad lahat ng katotohanan dito. Na pagdating sa relasyon, there's something dream coming true. Talaga matutupad nyo yung pangarap nyo sa isa't isa. Isa sa bagay na kailangan nyo tuklasin dito, yung kailangan nyo baguhin yung pananaw nyo. Na pagdating sa relasyon.
What is additional messages pagdating sa kalusugan? There's a Three of Pentacles. Ibig sabihin dito sa unity, hindi pwedeng inaako mo lahat. No, kailangan mo na pagkakaisa, pagtutulungan. And there's a Ten of Pentacles, magkakaroon ka ng long-term and good health. No, there's a High Priestess. Maraming bagay na nakatago na there's an unexpected situations. May mga bagay na hindi mo inakalang mangyayari. Maging aware ka guys ha. And there's a Page of Pentacles, invest wisely. No, ibig sabihin dito maging best ka sa sarili mo pagdating sa kalusugan mo. Kumain ka na masusustansya, umiwas ka sa bawal sa'yo o nakakasama sa kalusugan mo. And there's a King of Pentacles, maging secure ka pagdating sa sarili mo. Pangalagaan mo at proteksyonan mo ang iyong kalusugan. And there's the Hermit card, the answer you need is here. So, binibigyan ka ng kasagutan dito na maliliwanagan ka na kung ano yung nangyayari or mga nararamdaman mo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, marami kang lamig. No, marami kang lamig sa katawan. Mayroon kang mga nararamdaman dito, nakakaiba na kulang ka rin sa tulog at the same time. And there's something, the Nine of Pentacles, maging secure ka sa sarili mo. Pangalaga at proteksyonan mo ito. So, let's see what is the magical fairy messages, advices, and of course, sa Pika card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang Pika card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. The request ko, nakapili ka na, please comment down below. Kung anong number na pili mo, malalaman mo ang sagot dyan sa dulo ng reading na to. At of course, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. And of course, maraming salamat po sa hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo. So let's see what is the magical fire messages advices. So let's watch this. So let's see what is the magical fire messages represent what. For magical fire messages, and your wish is granted. So, talaga matutupad yung mga pangarap mo. Ano man yung hinihiling mo, unti-unti nitong matutupad na. And of course, the flower power. So, this is something a personal healing powers or either unti-unti mo nang hihilom lahat ng sugat. Mga naramdaman, naranasan mo, trauma man yan, unti-unti nang gagaling. And there's a marriage, no? Meron talagang related about sa relasyon. And this is something vegetarian, no? More on veggies ka dito, kailangan mong alagaan ng iyong kalusugan. What is the yin and yang oracle card? And this is something na auto with the harvest moment, may pag-aani talaga. No, aani ka ng mga pinaghirapan mo. And of course, there's a forming no solid structure. Ibig sabihin dito, palakasin at palaguin mo ang iyong pundasyon. No, kailangan matibay. No, kahit anong bayo yan, hindi ka mabubuwag or matitinag. There's an Ace of Earth. You're dealing with the Ace of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. So, let's see what is additional messages with the romance with the Mystic Love Oracle deck. And there's a twin flame energy. This is something twin flame and soulmate connection. There's a divine connection. Maring kayong dalawa na person may maring konektado talaga sa isa't isa. And there's a bliss with the happiness at magiging masaya at magiging maligaya na kayo. And there's an hurt with organizing. Parang there's something trauma. Na mayroon pa rin mga trauma pa rin na nangyari from the past. For synchronicities represent what? Represent with the Empress card for revert, disconnect from the world. No, kailangan mo talaga makalaya at makawala dyan sa mundong ginagalawan mo na puno ng toxic. And there's a wildness. No, kailangan mo mas maging matapang, mas mabagsik, palaban. And there's a dreamer at matutupad mo talaga yung mga pangarap mo. No, naman yung kahilingan mo, maaaring may sa katuparan mo na. For Jesus loving quote said, guys, so judge not that you be the judge. No, wag mong husgahan isang bagay na kung ayaw mong husgahan ka. Ibig sabihin, wag mong husgahan yung isang sitwasyon na hindi mo pa lubos na naunawaan. No, hindi mo pa lubos na nalalaman yung mangyayari. So, hayaan mo ang ating Panginoon na ibigay sa'yo ang tamang hudyat na para mabago na ang sitwasyon mo. For angels number, represent what? For angels number, represent with a 333 with a support. Sinusuportahan ka daw ng ating angel spirit dito. Now, seeing the angels number, 333 is a sign that it's time to focus inward, work on your skills, discover your talent, and use your imagination, unleash your inner artist.
Doing so will boost your self-esteem and sense of competence. It does wonder for you to sense of purpose and contribute to your community. So, ibig sabihin talaga dito, sinusuportahan ka ng ating gabay, ng ating Angel Spirit sa paglago mo, no? Sa paglawak ng iyong kaalaman at mga bagay o pangitain sa iyong hinaharap. Makikita mo na ang posibleng maganap at posibleng kahihinatnan ng buhay at relasyon, or ang iyong kalusugan or finances, no? Ginagawa, sinusuportahan ka, may pangitain at may pasilip. What is the Money Oracle deck? See, I told you. Ano sabi ko kanina? Pasilip. And there's a foresight, kakasabi ko lang, may pasilip. Be foresight and alert. Pay attention to the things that are important to ensure well. Diba? Tignan mo, ano ba talaga yung mas importante? Ano ba talaga yung bagay na mas mahalaga sa'yo? So, what is the shadow work represent what? Ang galing, no? So, let's see. What is the additional messages for the shadow work represent what? Self-reflections. Awareness and improvement. Diba? Maging aware ka sa lahat ng action and decisions mo. Kung hindi mo babaguhin yung mga galawan mo, hindi magbabago ang sistema at ikot ang kapalaran mo. Improvement. This is something clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation, represent with a cross path. A mismatch of intention clashing in the perspective journey, mystic will align. Man, no? Kumbaga, makikita mo to kung talaga naka-line up kayo sa isa't isa. May mga, kumbaga, nangyayari na hindi mo akalain na ganun pala yung intention na yun pa talaga yung gusto mangyari sa buhay mo o sa relasyon nyo, nang hindi mo akalain na iba pala kayo ng pananaw at magkaiba pala kayo ng iniisip. Or maaaring pares kayo ng utak, pares kayo ng iniisip, pares kayo ng perspective, pares kayo ng gusto mangyari sa buhay mo. There's a same page, diba? So let's see what is the clarifying for a life situation. Let's see. Represent with a labyrinth of choices. Chart of your course through the reflecting labyrinth of choices, embracing each turn as a part of your complex journey. Diba? Maraming mga pasikot-sikot, pero isa lang ang tamang daan at isa lang ang patutunguhan mo dyan. So, kaya kailangan mag-ingat, maging wais, no, sa pagpili. Ano ba talaga yung gusto mong mangyari? Ano ba talagang gusto mong marating? Ano ba talaga yung target and intention mo para rating ka sa rurok ng tagumpay. Diba? So, let's see what is what lies beneath the future. Ibig sabihin dito, guys, concentration. No, kailangan mo mag-concentrate. No, at of course, piliin yung tama. What lies beneath the future? Ibig sabihin dyan, maraming bagay o opportunities sa darating sa'yo, pero hindi lahat ng opportunities ay kailangan mo tanggapin. No, kailangan mag-isip ka ng tama at kung alam mong pangmatagalan at magagamit mo hanggang magpakailanman, diba? Magagamit mo siya for the long last, hindi siya panandalian. And there's a peakology, maging aware ka, no, may hihingin ng tawad dito from the past na hindi para, hindi siya sincere sa paghingi ng tawad, bagkos gusto niya lang, no, pumasok ulit sa buhay mo para sirain ulit. What is a part of the light represent what? Huwag ka na muling magtitiwala. What is the part of the light? There's a trust. No, see, tiwala, wag ka na ulit magtitiwala. There's a trust. I believe in life and strength within me. Every moment guides me closer through the light. I trust that everything on my path, even the challenges, is a part of my journey towards growth and progress. Diba? Alam mo, nagtitiwala ka sa ating pong may kapal, nakasama mo to sa paglago at sa mga tatahakin mo landas sa buhay mo. Nagtitiwala ka na binibigyan ka ng lakas ng loob at tapang, naharapin lahat ng bagay problema, suliranin na darating pa sa buhay mo. At hindi ka nangangamba dahil alam mo na kapit-kapit mo ang ating kamay ng ating Panginoon, no? Sa lahat ng tatahakin mo landasin. So guys, let's see what is the pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, guys. So let's start with the number 1. Oh, number 1, there's a yes. Number 2, there is a no. Okay, unahin mo natin, there's a yes. Unlock potential key are available. Ibig sabihin nito, okay, ibig sabihin isa lang daw, number 1 and 2. Ibig sabihin, pwedeng yes, pwedeng no. Okay. Ibig sabihin dito, guys, no, kumaga ma-unlock na raw yung potential at
kumbaga itong bagay na to ay para sa'yo talaga. No, there's something na, ito may additional with a no, not able to proceed close to negotiation. Umiwas ka sa mga negosasyon. No, umiwas ka sa mga offer. No, kaya mong makawala at makalaya dyan sa situations na yan at may potential ka para maging malago. Huwag ka nagtitiwala ng lubos sa mga tao sa paligid mo. Yun yung gusto sabihin. Number 2, represent what? There's a yes. You get a lucky break, it's a successful venture. See? Kumbaga nakuha mo yung tamang pagkakataon, itong time na to, siniswerte ka, at magtatagumpay ka sa larangan na gusto mong marating sa buhay mo. Number 3, and there's a yes. Clear the air, refreshing change. See? Nililinis talaga yung nasa paligid mo. At unti-unti na magbabago at sisibol ng panibagong pag-asa sa'yo. So guys, this is Archangel Michael messages for the sign of Leo. So, Leo, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo na ang hindi nag-i-skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik diglig na gumapo na biyayang manambalik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.